Just because I wanted to do something unique and special on my birthday, I decided to throw a birthday party where I could cook delicious food with my friends and fur friends. The plan was to have a fun cooking session where everyone would prepare dog-friendly treats alongside our fur babies. Friends and I set up a big table filled with ingredients. Hindi naman ito bonggang party. Naganda lang kami ng konti, pansit, and of course, yung kalabasa para makagawa tayo ng special doggy treats. Yung pinaka-inaasahan ko talaga maihahanda ko sa birthday ko is makapagluto ako ng crispy pata. I already have a specific recipe in my mind. Kaya ito, nagpe-prepare na ako ng uling. This is where I'm going to do my cooking. I'm gonna cook the kalabasa first and then after that, iluluto ko naman yung crispy pata. Medyo magastos kasi kapag sa gas iluluto, diba? At least dito sa uling, medyo matagalan kasi to, makakatipid tayo. O, diba? Ihanda na natin yung kalabasa dito sa lutuan. Alam nyo ba na boiling kalabasa is such a great choice? It's not only delicious but also super nutritious for both humans and dogs. Antayin na lang natin siyang kumulo hanggang sa lumambot and then we can smash the kalabasa for easier consumption, especially for dogs. And I am also going to add flavorings para mas nutritious to. Ito nga pala yung pinagkuluan ng crispy pata. Bago ko kasi ibilad yung crispy pata, dito ko muna pinagkuluan sa tubig na to. And then ito yung tubig na pinangsasabaw ko. And then hinaluan ko siya ng lamang loob ng fish. Maya-maya after natin pakuluan, we can smash at once. Feeling ko kasi palubog na yung araw, kailangan natin magmadali. Multitasking kasi tayo ngayon. Pagkatapos kasi nito, magluluto pa ako ng crispy pata. Buti na lang nandito yung best friend ko. Alam nyo ba, ginagawa ko to more than 10 years ago. Yung buhok niya nilalagay ko sa ulo ko at nagpi-feeling girl ako. 10 years ago, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. O, diba? Magkamukha na kami. Upon checking yung kalabasa, pwede na to kasi malambot na siya, madali na siyang durugin. I-set aside muna natin, maglalagay tayo ng uling para sa susunod natin lulutuin. Naglagay tayo ng 3.5 litrong mantika para sa crispy pata. And then, ang aking asong si, ano ba pangalan nito? Pichu, ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Laging nakabantay. Ayan, dinudurog ko na ang ating kalabasa para naman mabawas-bawasan yung ating gawain. Marami pa kasi nakapila. After nito, iluto na natin yung crispy pata and then magpe-prepare na rin ako ng pagkain ng aso habang kumukulo yan. Ay, tumatalsik pa. Hindi ganyan yung talsik na gusto. Charot! Ayan, prepare na natin yung pagkain ng dogs, smash na natin yung mga rice, and then i-add na natin itong kalabasa. Of course, pinalamig ko muna yan kasi mahirapan akong haluin yan. And then, naka-ready na yung pagkain at pinapakain ko na sila. Ang bilis, no? Ayan, nagustuhan nila yung pagkain na prepare natin, guys. Lasang-lasa nila yung flavorings. Akala ni Polo hindi ko siya bibigyan. Ayun, nag-worry siya. Ganyan yan palagi. Ito yung magpapakain. Akala niya mauubusan siya. Kaya eto, bigyan na natin siya para hindi na siya mag-worry. Check muna natin yung crispy pata kasi baka ma-overcook. Mauwi sa wala yung pinaghirapan natin. Ang mahal-mahal pa naman ito. 3 nga palang ganito yung binili ko. Ayan. Sa tingin nyo, okay na ba yan? Di kasi ako marunong eh. Ngayon lang talaga ako nagluto ng crispy pata. Pero tingin ko okay na siya. Pwede na siyang iset aside. And then ilagay natin yung panghuli. Ayan o. Di ba okay na yung color? Ito, ilagay natin yung pangatlo. Ito na yung panglas. Makalipas ang forever, i-check uli natin kung luto na ba. Tagal kasi, nakailang lagay na ako ng uling. Sa tingin nyo, luto na ba siya? Kasi palubog na yung araw nung time na yan. At malapit na ako mag-prepare, kaya hinango na namin at tinatadtad ko na. Ayan, habang tinatadtad ko nga, natatakam na ako kasi ang bango-bango talaga ng amoy niya. It's first time ever na nagluto ako ng crispy pata. Dati kapag nasa Manila ako, nag-order ako ng ganito sa restaurant. Sobrang sarap talaga, kaya lang hindi ko makuha yung lasa ng mga luto sa restaurant. Hindi ako ganun kasatisfied, pero doon tayo bumawi sa sausawan. Gumawa ang best friend ko ng sausawan eh. Tignan natin mamaya. Natatakam na rin si ina, kaya lang wala silang ngipin. Paano ba? Konti na lang, matatapos na ang pagtatadtad at titikman na rin natin yung sausawan na ginawa ng best friend. At maya-maya lang, eto na. Oh my gosh, mukhang masarap. Yummy! Ang sarap talaga. Ay, hindi nakatiis yung isa, oh. Ay, ang sarap daw. Binilhan nga rin pala ako ni best friend ng tiramisu. Kasi yan yung kinakain ko nung nasa Amerika ako. Ilang beses akong kumakain ng tiramisu. Ang mga Amerikano kasi mahilig sa mga matatamis ang mga cakes, diba? So sabi ng best friend ko, tiramisu na lang daw yung bibili niya imbis na yung typical na cake. Kaya yan, nagdala siya. Kaso ayaw mahipan yung candle. At sumapit na nga ang 3 oras ng hapunan kasama ang mga kaibigan at pamilya. At kanya-kanya na kami dyan, kanya-kanyang kuha. At alam nyo ba, ang sarap talaga ng luto ng best friend ko. Nagluto siya ng pansit. Ako naman yung crispy pata. Sa tingin ko, nag-enjoy silang lahat. Ayan o. At kinaumagahan nga, ayan, nagkasundo kami na magsiswimming kami. Ayan, may asim pa si ate. Tignan nyo mabuti, oh. Oh, diba? Nasyak ako dyan eh. Tignan nyo. Oh. Pero bago kami lulusong sa ilog, nag-breakfast muna kami and then nagchismisan muna kami dito sa may upuan. Dumating nga rin pala yung isa naming friend. Chinek ko muna kung high tide na. Ang sarap kasi maligo sa ilog kapag high tide. Though malapit lang kami sa dagat, ang linis ng tubig. And it's confirmed. Sinabihan ko na yung mga friends ko na pwede na kaming mag-enjoy or magtampisaw dito sa ilog na ito. Kasama of course, ang mga fur babies na hindi magpapahuli. Kapag maliligo tayo sa ilog, maliligo rin sila sa ilog. To be honest, ang sarap talaga lumusong, lalo na ganitong sobrang init ng panahon. Kaya ito mga bisita
bisita ko. Enjoy much sila kasi ang sarap daw talaga sa pakiramdam. And to make it more interesting, nakita nila yung mga dogs na lumulusong din. Kaya tuwang-tuwa sila. In fairness, ang saya ng araw na to kasi yung mga aso nakikisama talaga sa amin. Tuwang-tuwa ang mga bisita kasi dati sa video lang nila napapanood pero ngayon, personal na nilang na-experience maligo sa ilog kasama yung mga aso. At sinama nga rin pala ng best friend ang kanyang asong si Hiro. Si Hiro ay 5-year-old poodle dog. Ayan siya oh. O diba? Enjoy na enjoy yan sa paglalangoy. After naming maligo sa ilog, nananghalian na muna kami. Kasi mamayang hapon, uuwi na sila ng Manila, kaya malungkot na naman. Ayan no, alam nyo ba ang lungkot-lungkot ko dyan? Kasi ang ingay-ingay namin tapos biglang tahimik. 'Di ba? Ang tahimik dito sa bahay kapag umaalis sa mga bisita pabalik, ang lungkot-lungkot na nararamdaman ko. Ayun, si Julio Og, hindi makagit over, gusto niya sumama. Ingat kayo mga mahal na kaibigan, balitaan nyo na lang ako kapag nakarating na kayo sa inyong mga tahanan. Salamat na marami sa pakikijoin sa aking birthday. Mwah mwah!